But before we formally begin, let's recall what we have discussed yesterday in the past few days, especially regarding asexual reproduction. Okay? What can you recall? What can you remember regarding our discussion about asexual reproduction? Anyone? Yes, Romyon. Body. Ano yun? Ano yung budding? Ayun na naman, complete answers. Jubakon yung ano yung attendance. Ano yung budding? Ano, Romeo? Ano yung bud formation na yun? Anong meron doon? Complete answers. Yes, Ehida. Budding is an Ala, Uh, nawawala. Asexual reproduction is a type of reproducting when a single parent is the one reproducing while sexual reproduction needs two parents to reproduce. There Okay, are very good. uh, there are types of asexual reproduction like budding and other more. Okay, very good. No, ganun po mag-answer. Hindi yung isang tanong, pag nagtanong, ang sagot nyo lang isang word. Kulang yun. Ano yun? Budding, na? Very good. Sige, Romeo, other than budding, nasabi naman na ni Ehida, meron pa daw ibang type ng asexual reproduction. Other than budding, ano yung natitirang apat? Romeo, para complete answers ka na. formation po. Ano po? Also, spore formation po. Very good. Also, Also known as? sporogenesis or sporulation. Okay, very good. Sporogenesis or sporulation. How about the others? Ano pa bukod sa bud formation and sporogenesis? Yes, Ehida. Fragmentation. Fragmentation is a type of asexual reproduction where the parent splits itself or clone itself to reproduce. Okay. The breaking of body parts. Yun yung pinagkaiba ha. Pag splits kasi, pwedeng binary fission yun. No? So break, in fragmentation, the broken pieces are turned into new individual. Okay. Next, other than those two, fragmentation and budding, yes, the axis. Vegetative propagation. Ito po ay isang common asexual method for plants. Tawag din po dito is natural vegetative propagation. Ang Oh, ginagamit po dito ay root, stem, and leaves of the plants. Meron itong 6 types: rhizomes, runners, bulb, tubers, corms, and plantlets. okay, very good. Ganun magsagot, di ba? Complete, no? Complete answer, very good, no? Sa vegetative propagation, merong anim na tayong na-discuss, no? So, yun lang muna yung i-discuss natin, no? Kasi meron pang other than those six. Okay? Rhizomes, runners, bulbs, tubers, corms, and plantlets. Very good, the axis. Other than other than vegetative propagation, fragmentation, and budding, ano pa? Recall pa lang tayo ha. Recall means ano yung natutunan na alala nyo. So, ibig sabihin, sila lang yung may naalala. Kahit chat box, walang chat oh. Ibig sabihin, sila lang yung may naalala. Tapos kapag nagtanong ako, may natutunan, oo daw. Nasaan na yung natutunan? Napunta na sa panaginip. Yes, Sim. Sexual reproduction.
Involve the union of gametes. Gametes are both haploid. The union results in Wait lang, hindi ko anong fertilization. rinig. Narinig nyo ba? Di po. Hindi malinaw na. Pa, palakas Sorry. ng konti na. Or kung hindi kaya, chat, pwede. Sexual reproduction involves the union of gametes. Gametes are both haploid. The union results in Ano yan? Sexual fertilization. yan. Sexual. Yes, sir. Ang tinatanong ko po ay asexual. Yes, sorry. Okay? Gusto ko yung answers ni Ehida, ni De Asis, tsaka ni Ehida, no? Somehow, yung kay De Asis, di ba, from her own words, no? Though may binasa siya, kung nagbasa man siya, at least, Tagalog, siya yung nagsalita, siya yung nag-interpret. Ibig sabihin, natutunan niya talaga. No, kasi iba yung binabasa lang eh. Paano kung exam, wala na kayong babasahin? Di wala na kayong natutunan? Di ba? Wala natutunan pag gano'n nagbabasa lang. Yes, from yun. Other than budding, fragmentation, and vegetative propagation. Ano pa yung natitirang dalawa? Mm, Binary fission, an okay. asexual reproduction method where a single cell, like a bacterium, divides into two identical cells. Okay, very good. Oh, so, in binary fission, from the word binary, gusto ko ganito yung sagot, no? From the word binary, it means two, and from the word fission, it means to separate. The parent cell will be split into two and form new individuals. 'Di ba? Other than binary fission, may isa pang nawawala. Ano isa pa na hindi nabanggit? Hmm. Other than those four, binary fission, budding, fragmentation, then vegetative propagation. May nawawala. Ano yung nawawala? Ala, recall pa lang tayo. Paano kayo sa exam niyan? Okay lang, online lang po. Ay, nako. Okay, sa chat box, very good. Spore formation. Spores, no? With the use of spores, yung mga powder that acts as the seeds. Okay? So, having said that, no, kompleto na yung ating mga asexual reproduction, no? Naturo na rin natin yung sexual. Organisms can reproduce na. Okay? We will now tackle ano-ano yung levels of biological organization. Wait lang. Okay? So, ano yung levels of biological organization? Ano ba yung bumubuo sa mga nabubuhay? No? Ano yung pinakamaliit? Ano yung pinakamalaki? O sige nga doon sa pinakamaliit muna. No? Ano yung pinakamaliit na unit ng mga nabubuhay? O, chat box, kung kaya. Yes, very good, Bolante. Cell. Okay? Cell ang pinakamaliit, no? Lahat ng mga nabubuhay ay gawa sa cells. DNA, ang DNA po ay walang buhay, no? Pero yung DNA,
Yan, isa siya sa bumubuo sa cell. Very good, Romeo, no? So, magsisimula yan sa atom. Atom, lahat ng matter, lahat ng nakikita mo sa mundo, gawa sa atom. Okay? Tapos yung atom, pag maraming atom, molecule. No? Example yan, DNA. Okay? Pag maraming molecule of the same function, doon na yung cell. No? Cell yung pinakamaliit sa life. Doon nagsimula yung life sa cell. Okay? After cell, yun yung mga sumusunod. Wait nga. Okay? So, to formally begin, here are the target learning or objective learning for today. Okay? To trace the levels of biological organization from the cell to organ system using illustration and diagrams. Okay, di ba mas madaling intindihin pag may pictures, no? To compare the levels of biological organization in plants and animals. Okay? So makikita nyo yung comparison. Ano yung pinagkaiba ng mga levels of biological organization hanggang organ system sa plants at sa animals. Di ba? Inano na natin plant cell versus animal cell. Okay? Meron pa yung mga kaduktong, no? Next, appreciate the connection of biological levels, no, suggesting ways of taking care of the biological organization from atom to organ system. Okay? So, yan po yung ating target for today. So, the key concept here, again, susulat tayo ha, kapag non-living atom yon. No? Actually, lahat. Living and non-living gawa sa atom. Kahit yung cell, gawa sa atom. Okay? Atom plus atom, molecules. Okay? Molecules po. Then, molecules plus molecules that function, no? That has a function of the same purpose is equal to the cell. Okay? So, meron ng cell. Diyan nagsisimula yung life. Okay? Diyan nagsisimula yung life sa cells. Yung cell gawa sa mga molecules. Di ba may mga organelles? Oh, yun yun. Okay? Yung organelles gawa sa molecules. Yung molecules gawa sa atom. No? So, magkaiba po yan. Iba po yung itsura ng mga cells ng plants, ay ng animals, sa cells ng plants. Okay? Magkakaiba po yan. So, dito muna tayo sa plant cell, no? So, konti lang yung meron sila, no? Epidermal cells, ibig sabihin epidermal balat. So, balat ng onion to. Ito naman, epidermal cell in the root. So, balat ng cell ng balat ng root sa ugat. No? Then, merong guard cells, no? Tumutulong rin yan sa plant, and the palisade cells. Okay? Sa animal cells naman, meron tayong mga stem cells, bone, may buto, yung mga may buto, blood cells, may dugo, muscles, no? Fat cells, skin cells, mga may balat, nerve, ito yung sa brain natin. Endothelial, okay? Sa ilalim ng balat, no? Pancreatic and cancer cells, no? Exclude muna si sex cells, no? Yung mga yon, they are called body cells. Okay? Ano nga ulit yung other term for body cells? Ano yung other term for body cells? Di ba tinuro ko na yan nung sex cells, ay sexual reproduction? What is the other term for body cells? Absent.
Diploid o yung diploid ay uri ng yung base sa dami ng chromosomes na meron siya. Ano yung diploid cells na yon? Anong tawag doon? Yes, very good. Somatic cells. No? Yung somatic cells na yon, sila yung body cells. Pareho lang po yun. Lahat ng cells sa katawan mo except sa sperm or egg, no? Yan ay somatic cells. Whether whether gawa yan sa whether gawa yan sa buto, yung buto mo, whether yung blood mo, yung balat, yung kidney, yung utak, yung mata, no? Gawa lahat yan sa body cells, sa somatic cells, no? Yung isa pang type ay yung sperm and egg, no? Or the sex cells. Anong tawag doon? Haploid. O yung isa pang yes, very good. Gametes, no? Gametes ang tawag po doon sa mga sex cells, no? Pareho lang 'yon, gametes or sex cells. Somatic or body cells, no? So yan po ang mga uri ng cells. Again, yung molecule non-living, wala pang buhay doon. Yung chat, na-disconnect ako. Okay. Yung molecules wala pang buhay doon. Pag nagsama-sama yon, magiging organelles. Yung organelles pa nagsama-sama magiging cell. Doon nagsisimula yung buhay. Okay? Sa cells. Then, yung cells na yan, may kanya-kanyang function, no? Merong stem cells. Yung stem cells, sila yung cells na hindi pa alam kung anong magiging cell sila. Pwede sila maging bone, pwede sila maging sperm, egg, maging fat, maging skin cells, pancreatic, no? Depende pa, no? Kung ano yung i-dictate sa kanila ng DNA. Okay? No? May kanya-kanyang function. Okay, cell po yun. Okay, next. Next naman ay sa level of biological organization ay tissue. Okay? Tissue. Ano ba yung tissue? Tissue is the cells or are the cells of the same function or the same kind. Iisa lang sila ng uri. Halimbawa, yung mga cells na makikita mo sa blood, isang uri lang yan. White blood, red blood, platelets, 'di ba? So yun ay isa-isa lang uri, isa-isa lang function, no? Tumutulong sila lahat para sa circulatory system. So sila ay tissue, okay? Sila ay tissue. Yung bone cell, no, yung mga buto natin, no? Pag tinapesan mo 'yan, no, tissue 'yun. Gawa sila sa cells. Iisa yung function to give structural support. Ganon rin po sa iba pang cells. Ganon rin po sa plants. Okay? So, meron sila kanya-kanyang function pag nagsama-sama yung cells, tissue. No? For example, kumuha yung balat mo, no? Kumuha ka ng kaunti. Okay? Tissue yun. May tissue kang nakuha. No? Kapiraso ng organ mo. Okay? Naintindihan po? Okay, next. Next ay the organ. Ayun na, organ. No? Maraming tissue naman. Okay? Tissues of the same function and same kind. Okay? Siyempre, kung ang tissue ay gawa sa neuron or nerve cells, lahat yun gawa sa nerve cells, no? Iisa lang yung function nila kasi pare-pareho na sila. Okay? For example, your brain. Tumapyas ka sa brain mo. Okay? Kumuha ka ng kaperanggot. Okay? That's the tissue. Okay? When you look on it on the microscope, okay? Tinignan mo yun sa microscope, pag silip mo doon, makikita mo yung cells, no? Yun yung cells. Pag maraming cells, tissue. Pag maraming tissue, organ. Okay? At ang katawan natin ay maraming organ. May brain, may liver, may heart, may stomach, may intestines, pancreas, lungs, kidney, eyes, bladder, skin, bones, muscles, at marami pa pong iba. Mga ugat,
no? Those are examples of organ, no? Ang idea lang po sa organ, visible na sila sa atin. Makikita na natin. Okay, yung tissue kasi may maliit pa eh. Okay, organ malaki na. Can be identified na. Okay? So, yun sa animals or actually sa humans, no? Sa halaman, merong mga leaf, okay? Yung dahon, made up of tissues 'yan. Yung stem, yung katawan, okay? 'Di ba visible na, no? Yung roots, yung mga ugat, no? Those are organs, no? Na may ginagawang function, no? Kasi yung mga tissues, yung mga cell, iisa yung function, nagtutulong-tulong, okay? So, nagkakaroon ng organ. Next, after organ, meron namang organ system. So, sama-sama sila with their specific function. No? For example, digestive system. Okay, ano yung function ng digestive system? Kaya, di ba, digestive system, organ system. Kasi pag sabing system, systematic, may steps na sinusunod. May sinusunod na process. Okay? Bawat in every step, merong organ na nakatalaga. No? For example, sa pagnguya, so ngipin at bibig. Okay? Tapos sa paglunok, no, yung dila at esophagus. Okay? Pag bumaba ng esophagus, sa pagtunaw, tiyan. Sa pag-absorb, intestines. Okay? So, di ba may kanya-kanyang function? Pero nagtatrabaho sila sa isa lang yung goal. Isa lang yung objective. Ano yun? Makakuha ng energy from the food that we eat. Okay? So, di ba? Bawat system merong function. Merong parts. Halimbawa, respiratory system. Okay? System, di ba? Organ system. Merong mga organs. Ano yun? Ilong, trachea, di ba? The bronchi, the bronchioles, the alveoli, and the lungs. Oh, 'di ba? Marami siyang iba't ibang organs 'yon. Okay? Oh, so but by description, no, organ systems are combination of organs with the same function. Okay? Sama-samang organ, naiisa lang yung layunin. Ganon rin yung plants, no? Meron silang shoot system. No, ano ba sinabi pag shoot? Tumutubo, 'di ba? Yung dahon tumutubo, yung katawan, yung stem tumutubo, no? Kasi nagsushoot, no? Umuusbong. Okay? Then the root system, no? Ano ba yung ginagawa ng mga 'yan? To absorb, no? To absorb the nutrients from the soil. Kumukuha sila ng mga sustansya para sa plants. Okay? Ganun po ang organ system. So, cut tayo dito, no? Ito yung part 1. Di ba nakalagay sa PowerPoint part 1? So, again, chat box nga, ilista yung mga pagkakasunod-sunod from cell, from the simplest, pinaka-simple yon. Mm. Chat box, cell, anong halimbawa, cell, tapos tissue, tapos blah, blah, blah. O, ganun, chat. Ay, hindi, sige, very good, Ahida. No, sinama mo pa yung atom and molecule. Pero no need na, no? Doon na tayo magsimula sa simplest unit of life. Very good, the assist, no? Cell to tissue to organ system. Okay? So, pag marami ng organ system, meron ka ng pangkain, meron ka ng panghinga, meron ka ng pangihi, meron ka ng support, meron ka ng muscles panggalaw, meron ka ng pang-distribute ng mga nutrients sa katawan, and so on. Ano na yung mabubuo?
Ano yun sa tingin niyo mabubuo? Meron ka na nung lahat ng mga kailangan mong parte. Life, okay? Specifically, ang tawag doon, very good, Ehida, ang tawag doon ay human lang. Eh, ayan na naman tayo sa human. Hindi lang po sa human yun, ha? Paulit-ulit ako. In biology, it is not only limited and focused to humans. Sa aso rin po, may ganun sila, ang mga pusa, ang mga isda. Okay? Hindi lang po, yes, ang plants din, meron, di ba? Yeah, very good, Romeo, no? Pati bacteria, meron, pati fungi, pati protist, no? Oh, edi ang haba nung sasabihin mo. So, the correct term is, very good, Volante, no? The correct term is organisms, no? Organisms na po. Oh, from the word organ, okay? May mga organ na siya. Okay? Pag sabing organism, an individual living thing. Isang buhay na organismo. Okay? Hit lang. Okay? Isang buhay na organismo ka. Organism yon. Pwedeng aso, pusa, pwedeng bacteria, pwedeng fungi, pwedeng halaman, 'di ba? Pwedeng mushroom, pwedeng amag, no? Pwedeng balyena, pwedeng tiger, pwedeng cactus. So, organism po yun. Kasi may mga organ system siya. Okay? Clear yon? O, clear ha? Hindi, again, I will emphasize, hindi lang po tao. Bakit nagiging nagmumukhang tao? Okay, naiintindihan ko naman yun, nalilito. Kasi laging example yung tao. Bakit ini-example ba si tao? Siyempre, alam natin yung katawan kasi natin eh. 'Di ba? Mas madali siyang maiintindihan. Okay? O, clear yun ha? Okay, next. Pag marami ng tao, or marami ng organism, or for example, tao lang, marami ng tao, same kind, no? In the same area nakatira, specific area, no? Ang tawag na doon ay population. Okay, population 'yun, chat box. Yes, very good. Population po, no? For example, the population of 7 Moses of Avka. O, 'di ba? Kayo 'yon. Kayo yung mga organism. Okay? Isa-isa kayo 'yon. Then, nasa isang area kayo, taga-Av ka, no? Grade 7, Moses, very specific. 'Di ba? So, population na po 'yon. Pare-parehong ng function or ng itsura ng description, pareho kayong mga bata, no? Either lalaki or babae, no? Tapos, in the same area. Okay? O kaya, lahat ng babaeng student ng AVCA, population po yun. Lahat ng mga taga-barangay Langgam, okay? Population po yun. Kaya population of the chickens, mga manok na nakatira sa San Pedro, Laguna, makikita sa San Pedro, Laguna. Population po yun. Di ba laging may area, tapos ano yung organism? Okay, kaya population ng langgam sa room 203. O, di ba? Population ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kaya population ng Pilipino na nakatira sa Amerika, 'di ba? So, same type of organism in a specific area. Okay, population po. Ha? Next, maraming population. Okay, halimbawa, sa langgam, may population ng mga tao. Okay? Merong mga aso. Di ba maraming aso doon? May mga aso rin kahit pa paano. May mga pusa. Okay? Ang tawag na po doon ay community. They are living together in a specific location. O kaya sa langgam. Okay, sa langgam.
Merong mga police, population ng police, may population ng nurse, population ng doctor, ng teacher, ng students, living together in a specific area, nakatira sila sa specific area. Okay? Sama-sama sila. No? Community po yun. Okay? Confetti react kung naintindihan. Confetti react. Okay, very good. Naintindihan po nila, no? So again, pag population, sama-samang iba't ibang population na nasa isang lugar, community, no? Next naman, yung community, puro ano lang yun ha, puro living organism lang yun. Mga may puno, kunyari may isa langgam, may puno, may halaman, may isda, may baka, may kambing, may baboy, may tao na nag-aalaga, may aso, may pusa, no? Community 'yon. No? Pag ecosystem, it is the interaction of the living things to the environment. Okay? Yung environment, sila yung non-living, mga walang buhay. Okay? For example, the bison, itong bison, ay umiinom sa lawa. Okay, 'di ba may interaction, may pakikisalamuha. Yung lawa, walang buhay 'yun kasi tubig 'yun, 'di ba? So wala siyang buhay. Pero may interaction yung may buhay dun sa walang buhay. Ang tawag doon ay ecosystem. Okay? Another example, yung puno. Okay? Yung puno, yung pag nagkaroon ng puno, hindi lang naman puno yung living organism doon, di ba? Meron rin diyang magtatayo ng mga pugad ng mga animals, di ba? May mga animals, ibon specifically na magtatayo ng pugad. Meron ring mga langgam, may mga insects, may mga anay, di ba? So iba't iba na 'yon, community agad 'yon, di ba? Then, yung puno, saan ba nag-i-interact? Okay, nag-i-interact sa soil, sa lupa. Lupa na walang buhay, non-living, no? Nag-i-interact also sa ilaw, no, sa sunlight. Wait lang. Okay? So, yun po ang ecosystem. The interaction of the living organisms to the environment. Okay? May interaction po, no? Hindi nila kayang mabuhay nang wala yung mga non-living. Sir, naka-mute po. Nag-mute ako. Okay? So, ganun po ang ecosystem. Again, the interaction of living to non-living. Then, we have the biome. Ito po yung biome. Okay? We have the biome. Okay? In biome, no, ecosystem in a larger area, no, plus the climate in that area, in that region, no? Ano ba yung climate? Ano pinagkaiba ng climate sa weather? Okay? Pag sinabi natin weather, no, short term siya. For example, the weather for today. Ngayong araw lang, bukas bago na yan. Okay? Short term. Pag sinabi natin climate, long term. Okay? Halimbawa, summer, mahaba yan. Diba? It could take 2 months, sorry, hindi years, 2 months. O kaya winter, it could take 3 months. Diba? So, long term. So, yung biome, no, yung lagay ng panahon ng ecosystem sa isang lugar. Okay? Sa isang lugar. No? Example, mga rainforest. Rainforest are mostly located sa near the equator. O suppose yan ang equator. So, near the, ito, ayan sila, oh, ayan, oh, ayan.
Yung mga yan, yung mga dark green, no? Malapit lang. Lalo dito madami, no? Okay, rainforest 'yon. Naman ang savanna. Okay, savanna, ito, no? Sila yung mga area kung saan nakatira yung mga lions. Nakikita niyo sa mga documentaries. Yung savanna is characterized by brown grass and a little number of trees. May konting puno. Alam nyo, sa Minecraft may ganon. Tama ba? Sa Minecraft may ganon. Okay? Meron desert, okay? Sa desert, disyerto, no? Which is almost all year round ay walang ulan. Okay? Ayan, malaking area. Then, merong temperate forest. Pag sabing temperate, may pagkamainit na forest. No? So, yung temperate, malapit po yan. Ayan sila, oh. I mean, hindi siya mainit, hindi siya malamig. Tama lang yung temperature niya. Okay? Then, meron tayong taiga. Taiga muna. Okay? Si taiga, hindi yung rapper ha. Si taiga, ayan, malapit na siya sa malamig na area. Ibig sabihin, ang temperature dyan ay malamig na din. Forest siya na malamig yung temperature, yung climate niya, no? Okay. Tundra, ayan. Tundra ay nagyayelo. Okay. Nagyayelo po ang tundra. Kung mapapansin nyo, nasa taas at nasa baba. Ayan, meron pa dito sa Antarctica, no? Tapos yung grassland, ayun, sa bandang gitna. No, yung grassland, kaya from the word grass, no, ang kalimitang na nabubuhay na mga halaman ay grass, ano dito, damo, mabababang damo, no? Wala gaanong puno. Okay? So, yun po yung biome. Again, ecosystem siya sa isang area, sa isang region na influenced by climate, no? Mahabang weather. Biome yun. Ngayon, pag nagsama-sama yung mga biome na yan, no? Ang mabubuo na ay biosphere. Okay? Na biosphere na siya. Okay, yung Earth, no? Biosphere is defined as the area or the layer of the Earth, no, that life can be sustained. Doon po nakikita yung mga nabubuhay. Okay? Kung ang mga nabubuhay ay aalisan mo ng mga non-living factor, hindi tayo mabubuhay, no? Halimbawa, inalisan mo ng sunlight, inalisan mo ng tubig, no, hindi tayo mabubuhay. Okay? Hindi masusustain ng life yung sarili niya kung wala yung non-living. Kaya important po ang non-living. Okay? Questions? Wala. Okay? So, I have a question. Kung kayo walang question, I have. Okay? Based on the picture, yung lahat na mula cell, kasi part 2 na to eh. Yung mula cell, tissue, organ system, organism, population, community, ecosystem, biome, and biosphere. What have you learned? Anong meron sa kanila? Bakit dapat sunod-sunod by level? Anyone? Anong meron sa kanila? Tigilan niya na, tigilan niyang mapa-mapa na yan. Iba yung tinatanong ko. Ang tanong ko, what's the relationship among the levels? For example, population, okay? Population ng mga palaka sa mundo nawala, namatay, lahat naubos. It went extinct. What do you think will happen? Anyone? What will happen if the population of the frog, no, around the world will disappear? Nawala. Namatay sila lahat eh. Wala.
Wala nagsasagot ng ano, oh, si Romeo lang, the insects will overpopulate. Very good. The insects will overpopulate. Very good, Romeo. What will happen to the ecosystem? What do you think will happen to the ecosystem? Expand. Lumaki pa yung ecosystem. It will become imbalance. Hindi na balance. O, kagaya niyan, kasabi lang ni Rob yun, marami yung insects. Dapat, no, um, in moderation lang. Hindi rin dapat konti, hindi rin dapat marami. Tama lang, no? With the disappearance of the frog that um, is one of their main predators, okay? Wala nang kakain sa kanila. Hindi na makokontrol yung kanilang bilang. Dadami sila ng dadami. Okay? So nakita nyo, no? Isa lang yung nawala, nagkaroon ng effect sa buong ecosystem. O pag yung insects na yan nagdumami, what will happen? No, magkakaroon ng imbalance. Bakit? Pwedeng maubos nila yung mga halaman. Kaya grasshopper, ubos ang mga plants. Kakainin nila. Kaya lamok, maaapektuhan ang mga tao dahil nagkaroon ng overpopulation ng lamok, pwedeng maging maraming dengue. Okay? Loss of biodiversity. Pag sabi natin biodiversity, no, pagkakaiba-iba. Hindi naman ganun po yung nangyari. Ang nangyari, nagkaroon ng imbalance, nagkaroon ng chain reaction. Another example, may sakit yung tao, nagkaroon ng cancer sa lungs. What will happen to his body? What will happen to his body? Nagkaroon ng cancer yung lungs. What will happen? What will happen to the body nung taong may cancer yung lungs? Okay, hindi naman agad no source of air. No, nakakahinga pa naman yung mga may cancer sa lungs, no? Mababawasan lang. Okay? Manghihina, very good. Manghihina, bakit? Eh, yun na nga, sa inyo nang galing, very good yung analogy, no? Manghihina because mababawasan yung pag-produce or pagkuha ng air na nagpa-process sa air. Pag nabawasan yun, maapektuhan yung ibang system. Paano po? Okay? Kaunti na lang ibibigay na oxygen sa blood. Okay? Mangungunti. So, yung blood, konti na lang i-deliver niya. Oxygen is important to the cells. So, kailangan ng utak natin ng oxygen. E di, hindi na magpa-function ng maayos si utak kasi kulang sa oxygen, no? So, nakita nyo may reaction, may chain reaction. Isa lang yung nagka-problema, nagkaroon ng problema yung ibang organ system. Okay? So from that, yung una at pangalawang example, what can you infer? Ano ang mako-conclude nyo doon sa dalawang example, sa palaka at doon sa cancer? What can you infer from that? Anong anong masasabi nyo doon? Anong observation nyo doon sa dalawa? No? In regards to the levels of biological organization. Yes, Sim. Ano sir, kahit maliit lang po yung apektuhan, parang damay lang Yes, very good. apektuhan. Damay-damay na sila. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Damay-damay na. Anong meron sa kanila? They have letter C.
Or they are, ay nako, they are connected. Ayun na nga, binasa ko na kanina to sa Target. Connection. Di ba may connection sila sa bawat isa? Okay? Kapag nagka-problema yung isang level, chain reaction, maapektuhan yung mga sumunod. Okay? So that is the lesson that I wanted to imply to you, to all of you, na yung biological organization, isa lang ang madisrupt, magulo dyan, magugulo yung ibang level. Kasi they are interconnected. Okay? So ganun po. Kaya kailangan pangalagaan lahat, no? Ayusin ang kapaligiran. No? Limbawa, 'di ba, nagkakalat sa mga ecosystem, yung mga plastic bottles iniiwan lang, yung mga pinagkainan hindi tinatapon ng maayos, napopollute, nagiging madumi yung mga tubig, yung hangin dahil sa mga sasakyan, okay? So anong nangyayari? Nagkakasakit tayo, no? From the cell na meron tayo, nagkakaroon ng sakit. Hanggang sa tissue, hanggang sa organ, hanggang tayo mismong organism, nagkakasakit. 'Di ba? Nakita niyo yung effect, no? Ang hinarm mo lang yung ecosystem, pero tayo nadamay, no? Yun po yung connection nila. Okay? Understood? Naintindihan po? Question nga,